Hi everyone! So nandito ngayon tayo sa workshop and ngayon pag-uusapan natin yung brake modulation ng Vespa. Yan. And may mga nagtatanong kasi bakit daw matigas yung preno nila. Mas maganda na itotono yan ng maayos. Itong distance ng brake lever papunta dito sa inyong grip. Actually, itong preno, ang tinatawag dyan is yung brake modulation. Yan, kailangan malambot siya. Kita nyo malambot. Kasi pagka matigas to, ang nangyayari, yung piston ng preno nyo, naka-compress na siya. Kung baga, wala na masyadong hangin dun sa brake line. Yung sa brake line niya, kung baga parang wala na siyang allowance. Yung ang tinatawag doon is yung fluid dynamics saka yung fluid pressure. Ayan. So ina-explain ko lang para din malaman ng iba kasi pag ito binilid mo, pwede mong maisagad. Ang mangyayari dyan, gano'n na lang yung pindot ng preno mo. Sobrang tigas. Hindi na siya komportable. At the same time, sayang din yung in-upgrade ng preno mo. So nag-Brembo ka, tapos ang tigas ng preno mo, ganun lang. Ang konti ng fluid na yung kumbaga pressure. Wala kasi siyang parang hangin pa ng konti or space dun sa fluid line. Yan, kasama dun sa ABS module. Na yung caliper mo is masyado nang nakadikit dun sa rotor. Kung makukuha, kung mafe-feel mo ang tigas ng prenong ganon, tapos pagka pinindot mo yung preno at habang tumatakbo ka, parang ang hina ng preno. Naka-Brembo na ako tapos ang hina pa ng preno kasi nga matigas. So pwede nyo ipatono doon sa nag-bleed na pwedeng lagyan ng konting modulation katulad nito. Ayan, malambot siya, masarap siya gamitin, hindi siya nakakapagod. One finger braking, kapit na kaagad kasi medyo malayo pa ng konti yung piston, malaki yung ano niya. Kumbaga, kung halimbawa ito ang piston, medyo malayo pa yung distance niya. Pag pinindot mo, mas malakas yung kapit dahil may allowance. Pero pag halimbawa matigas yung preno mo, ganun na lang ang galaw niya. Sana nakukuha nyo. Ayan. So ito yung harap. Ayan, kita nyo malambot. And then punta tayo dito sa likod. Ayan, so ayan, Brembo din. Nakatono siya ng ayan, malambot. Hindi yung ganyang katigas. Pagka ganyang katigas, mahina din yung kakalabasan ng preno mo. Kailangan meron siyang force, yung fluid sa loob. Sana nagigets nyo. So pakita ko rin yung dito. Ayan. Kung makikita nyo, ito malambot din. Hindi siya yung napakatigas na pindutin na ganyan. So paano ba tinotono yung preno? Sa bleeding yan na itotono. So kanya-kanyang preference yan. Baka yung iba gusto matigas talaga. Ito, rear disc, malambot din. Ayan. So, ang preno ng Vespa, natotono siya. It's either Brembo or stock. Kaya minsan, yung stock brake ay, matigas din. Kasi nga, walang allowance, konti lang yung pagka, hangin. Ayan. So, yun. Ang mga naka-schedule today is palit ng preno and yun, available dito sa Radiance Engineering, mga PMS, mga ng preno, deep cleaning ng preno. Ayan, kung gusto nyo mag-adjust, pwede rin dito. Tapos ito pa, ang cost niyan pag masyadong matigas yung preno mo, maglo-long ride ka. Tapos mag-iinit yung preno mo. Ngayon, dahil matigas na yung preno mo, ganyan na yung preno mo,
nag long ride ka, iinit, mas lalong mawawala yung mga air pockets doon na natitira, yung micro bubbles. Mangyayari nun, mag-i-stack up ngayon yung preno mo. So, may mga nabalitaan na akong mga ganyan na nag-stack up yung Brembo, nag-stack up yung Brembo kasi nga sobrang tigas nga nung preno. Kailangan dyan may konting allowance. So, yun. And yan, kung meron pa kayong ibang katanungan na pwede natin i-feature, actually nilista ko lahat eh. Hindi lang ako makapag-vlog talaga today dahil nga sobrang busy, ang dami namin ginagawa. Ayan. And hopefully next year magka-channel na yung Radiance Engineering, exclusive content for YouTube. And yun, sana makagawa ng time para makapag-vlog, masagot ko yung mga ibang tanong. So I think that's it for today, and have a good day everyone.